Sa isang masayang pagsasama ay hindi talaga mawawala ang isang kontrabida. Ito ang nangyari kay Ivory Salvacion. Tanging hangad lamang nito ay tahimik na buhay kasama ang asawa. Mag-iisang taon pa lang itong kasal kay Dawson Valdemore, pero bigla na lang iyong natuldukan dahil sa dalawang dahilan. Sa ina ng asawa nito, natutol sa pagsasama ng mag-asawa. Kahit kasal pa ang dalawa, hindi pa rin ito pumapayag na ang tanging na pangasawa ng anak nito ay kagaya ni Ivory. Bukod kasi sa hindi mayaman si Ivory, ay dati rin palang ex ng ama niya ang ina ni Dawson. Kaya ganoon na lamang ang tutol nito. Mahal ni Ivory si Dawson dahil ito ang kauna-unahang lalaki sa kanyang buhay. Pero sa nalaman ni Ivory ay biglang nagbago ang lahat. Animoy sinakluban ng langit at lupa ang babae nang makita mismo ng dalawang mga mata niya na may kadate si Dawson na ibang babae. Mas dumoble ang sakit nang makuna ng larawan ng asawa niya at ang babaeng kasama nito at napag-usapan iyon sa publiko, lalo na at isang sikat na negosyante ang lalaki. Parang pinupunit ang puso niya nang makita mismo sa TV na ipinapakilala ng sariling asawa. Sobra-sobra ang naging pagtitiis ni Ivory para lamang sa pamilyang inaakala niya ay perpekto. Ngunit hindi pala dahil kasinungalingan ng lahat ng yun. Nilisan ni Ivory ang bahay nila ni Dawson. Dala-dala ang sakit sa puso na kailanman hindi mabubura. Ngunit sa paglayo niya ay nagulantang ang babae sa isang balita. Buntis siya at ito ang pinakahihintay at pangarap nila ni Dawson. Pero sa sama ng loob, wala siyang sinabi. Umalis siya na masaya pero durog rin ang puso. Nangakong bubuhay ng anak kahit wala siyang asawa. Ngunit paano kung hindi siya pahintulutan ng langit? Dahil bilang isang sikat na manunulat, kailangan niyang ibahagi ang buhay niya sa madla. Paano kung mabasa iyon ng asawa niya at malaman nito na may mga anak sila? Handa ba siyang sa mga maaaring kahihinatnan ng lahat? Ano? Namimilog ang mga mata ni Ivory habang titig na titig kay Milky na kaibigan niya sa isang publishing company. Wala akong magagawa, Eve. Alam mo namang iyon ang trabaho ko. Malumanin nitong sagot. Halata ang galit sa mukha ni Ivory. Ngunit pilit niya iyong kinontrol. Na-i-distribute na ba? Oo nung isang araw pa. Parang gustong sumabog na naman ang babae sa inis dahil walang abiso mula sa kanya ang ginawang pag-publish sa kanyang kwento. Bilang isang manunulat at namamayagpag na pangalan sa larangan na tinatahak ni Ivory, ay hindi maiiwasan na magtanong ang karamihan, lalo na ang mga mambabasa niya kung sino ba si Starlight na nakapagsulat ng ilang aklat na talaga nga namang uulit-ulitin mong basahin. Dahil doon, naimbitahan siya last month sa isang panayam sa radyo dito sa Cebu. At ang lahat ng kwento niya, lumabas na pala ng hindi niya man lang alam. Kaya nga nagtatago siya sa pangalang Starlight dahil sa iisang dahilan lamang, ang iwasan at itago ang tunay na katotohanan. Sorry na. Wala naman ako magawa kay Ma'am Kate. Alam mo naman gusto kong tumaas ang posisyon ko sa company niya, di ba? At saka hindi naman siguro nagbabasa ng libro yung ex mong bangag, di ba? Ikaw nga nagsabi na wala yung kahilig-hilig sa mga nobela at sa mga isinusulat mo. Kaya sigurado kung hindi niya malalaman. Sana nga ay ganun dahil oras na mabasa nito ang aklat na naglalaman ng istorya niya. Wala na siyang kawala dahil ang kambal niya ay naroon mismo sa istoryang iyon. Dahil sa inis, wala nang nagawa si Ivory ng buong umaga kundi ang isearch at hanapin kung hanggang saan nakarating ang aklat na yun. Kagulat-gulat dahil isang linggo pa lang, 20,000 plus na agad ang naibenta. Hindi siya makapaniwala. Siguro hindi rin naman talaga siya makikilala, lalo na't wala siyang mukha sa mismong aklat. Meron dear, nasa first page yun ng aklat mo. Parang hihimatayin siya sa sobrang sama ng loob. Bakit kailangang ilihim sa kanya ang ganito? Paano? Yun ang utos ni Ma'am. Tsaka sabi niya nang tanungin ka naman daw sa interview, sumang-ayon ka naman daw. Ano? Akala ko binibiro niya lang ako. Hindi nagbibiro si Ma'am basta sa negosyo niya, dear. Kaya nang ibigay mo yung kopya ng istorya mo matapos ng interview, ipinas niya agad sa amin para isaayos at i-publish. Di bale, ikaw naman ang writer nun. Sa'yo pa rin ang credit ng sarili mong story. Tumigil ka, Milky. Wala akong pakialam. Hindi yun ang pinoproblema ko kundi ang ex ko.
Paano kung malaman niya na may kambal kami? Paano na kung hanapin niya kami? Siguradong hindi yun dahil abala na yun sa bago niyang buhay. Hayaan mo na, hindi naman niya malalaman. Tinalikuran na lamang niya si Milky dahil kahit anong gawin niya, wala na ring magagawa lalo at tapos na. Sa 4 na taong lumipas, ginugol ni Ivory ang panahon at oras sa kanyang kambal at sa pagsusulat niya. Hindi rin naman siya nabigo dahil agad naging popular ang pangalan niya sa industriya. Ang pen name na Starlight ay lumipad na rin sa ibayong dagat at mabilis iyong nakilala sa bansa. Ngunit ang mukha niya, walang nakakaalam kung sino siya. Unang beses niyang nagpa-interview sa isang programa sa radyo. Sa tagal ng panahon, noong 1 buwan lamang siya nagpakilala sa radyo. Nag-iingat lamang siya lalo na't hindi pa siya sigurado kung hinahanap pa ba siya ni Dawson o hindi na. Nag-iingat lamang siya dahil ayaw na niyang magkaroon pa ng koneksyon sa dati niyang asawa. "Mommy!" Sabay na sumigaw ang kambal nang makita siyang papasok ng main door. Sabay takbo at nagpapaunahan pa patungo sa kanya. Malawak ng ngiti ang sinalubong niya at mahigpit na yaka para sa 4 na taong kambal niya. "I told you kuya, si mami ang dumating." Tsaka nito nilingon ng kapatid. "Fine, you win. Happy now?" Natawa siya sa reaksyon ni Marcus, lalo na't mukhang kotang-kota na ito sa kakulitan ng kapatid na si Macy. "Mami, asa na po yung pasalubong po namin?" Inabot niya ang plastic na may lamang kwek-kwek. Kahapon pa kasi nagpapabili ang bunso niya ng orange daw na egg na may sauce, so kwek-kwek ngayon. "Hey Macy, give me some!" Natatawa na lamang siya nang itakbo ni Macy ang plastic paakyat sa taas. Napapangiti siyang pumasok ng bahay. Sa ilang taong pagsusulat, nakapundar na rin siya ng lupa't bahay dito sa Cebu. Nagkaroon na rin ng sasakyan at nakaipon kahit hindi kalakihan. Sa bahay lang siya nagsusulat. May sarili kasi siyang silid na walang ibang pwedeng pumasok kundi siya lamang. Naaalagaan niya ang kambal at nakakapagtrabaho din siya. "Tay, ano pong ulam natin?" Lumingon ng 68 years old niyang ama. Nasa tapat ito ng kalan at may kasirolang nakasalang. "Nandyan ka na pala anak. Nilagang baka ito. Nasira ang pressure cooker kaya dito ko na niluto. Pero malapit na rin naman ito. Gutom ka na ba?" Nagmano siya't ibinaba ang dalang tote bag sa mesa sa kusina. "Hindi pa naman tay." Sa ilang taon, ang ama lang niya ang kasama sa lahat. Pati na rin sa mga gawain ay tatay niya lang din ang kasama. Pero sa pag-aalaga sa mga bata, siya yun. Medyo may edad na ang tatay niya kaya hindi niya na pinagtatrabaho. Ang tatay na lamang niya ang tanging magulang dahil matagal nang patay ang kanyang nanay. "Nakita ko sa TV ang mukha ni Dawson anak." "Ho? Nakita ko kako ang dati mong asawa sa TV. At alam mo ba na mukhang ikakasal na?" Nanuot bigla ang galit niya sa puso. "Ang hayop na yun walang paninindigan." Bulong pa ng kanyang tatay. Huminga siya ng malalim bago ito sinagot. "Hayaan niyo na po. Mabuti yan para masaya ang mami niya." Tumayo siya para umakyat. Medyo sumaba bigla ang pakiramdam niya sa narinig niya. Naroon pa rin ang sakit na nilikha ng dati niyang asawa sa ilang taon. Masakit pa rin kahit na itanggi niya at sabihing naka-move on na, hindi pa rin maitatago na naaapektuhan pa rin si Ivory. Pagdating sa kwarto, pabagsak na naupo si Ivory sa kama. Pinahid niya ang mga luhang bumagsak mula sa kanyang mga mata. Kailangan pa bang umiyak? Hindi niya iyon napansin. Natigil lang ang pag-iyak niya nang tumunog ang kanyang cellphone. "Hello? Ivory, thanks God at sumagot ka. Sabi ni Ma'am Kate, sumama ka daw sa Manila this weekend dahil may gagawing book signing doon at isa ka sa mga naimbitahan. Gosh, Ivory, libre daw lahat at may talent fee din daw kapag sumama ka." Pinahid niya ang mga luha. "Pasensya na Milky, may mga anak ako. Alam mo namang makukulit yun, kaya hindi ako makakasama. Isasama mo syempre. Minsan lang ito, Eve. Sumama ka na, ako nang bahala sa mga inaanak ko. Kahit maging yaya nila ako doon, ayos lang. Basta sumama ka lang." "Milky, alam mo namang 2 araw lang yun at babalik din tayo dito. Grabing tadhana naman yan kung makikita ka ni Dawson na yun in 2 days. Isa pa, may hotel naman kaya pagkatapos ng book signing, babalik agad tayo sa... I don't know, Milky. Hindi na siguro. Sasama ka dahil nakapagpabook na ako ng ticket para sa atin at sa mga bata. Tsaka ayaw mo nun, 50K dear. 50,000 ang talent fee mo.
Ngingiti at magsasign ka lang ng libro. Diyos ko, Day, walang kahirap-hirap. Hingang malalim na lamang ang tanging naisagot niya. Yes, sasama ka na. Sasabihin ko kay ma'am nag-yes ka na. Walang bawian na, bye. Parang nabingi yata siya sa bibig ni Milky na napakaingay. Parang kanina lang ay halos lumuhod si Milky para lang sumama siya dahil malaking pera daw ang makukuha niya. Makailang ulit nga rin na tumanggi siya pero heto at pasakay na sila ng eroplano patungong Manila. Paano hindi siya papayag? Gayong mga bata ang kinausap ni Milky nang hindi siya sumang-ayon rito. At kung ano-ano pa ang sinabi nito na talagang nagpa-excite sa mga anak niya. Sa sobrang pamimilit, tinulungan pa siyang mag-impake. Isang maleta lang ang dala ni Ivory dahil 2 nights lang naman sila sa Manila. Pinagkasya niya na ang mga gamit nilang mag-iina sa isang medium size na maleta. Hindi na sumama ang tatay niya dahil saglit lang naman sila sa Manila. Hindi rin kasi sila pwedeng magtagal dahil sa pag-aalala. Hindi niya hawak ang mga pangyayari kaya mas mabuti nang nag-iingat. Isa pa'y ayon sa tatay niya, mukhang ikakasal pa daw yata si Dawson. Masakit talaga lalo na at kahit anong gawin niyang paglimot, hindi talaga mabilis mawala kahit ilang taon na ang nagdaan. Mommy, kapag po ba natapos ang work mo, pwede na po tayong pumunta sa arcade? Iyon talaga ang pinaglaban ni Milky, ang arcade na hilig talaga ng anak niyang lalaki. We will see, sweetie. Pinandilatan pa niya si Milky na walang humpay ang ngisi sa muka. Sa bagay, sabi nga ng boss nito, ipopromote daw ito oras na pumayag siya sa book signing na iyon at tataas pa raw ang sahod. Mukhang si Milky lamang talagang nakinabang ng malaki. Kung hindi lamang talaga niya ito kaibigan, baka kahit lumuha pa ito ng dugoy hindi siya papayag. May 1 oras at kalahati rin yata bago sila lumapag ng terminal. Oops, huwag kayong tatakbo. Natatawa na lang siya dahil pinanindigan talaga nito ang pagiging yaya sa mga anak niya. Let's go. Hold my hand. Anito kay Macy na hindi mapirmi. Kinakabahan siya na hindi maintindihan. 4 na taon na rin ang lisanin niya ang Manila. Pero ang lugar na huli niyang pinasukan, hindi man lang nagbago. At amoy na amoy pa rin paglabas ang pollution. Mukhang mas lumala pa nga lalo sa dami ng mga sasakyang bumabiyahe. Pumapasok ng airport at lumalabas. Miss Milky? Napalingon sila ng sabay sa lalaking nakaputi. May tatak ang damit nito na hotel na kanilang tutuluyan. Yes, I am. Ngumiti ito, mukhang bata pa at magkaedad lamang ito at ang kanyang kaibigan. Makinis at may dimple, ang cute, kaya siguro hindi mapoknat ang mga mata ng kaibigan niya sa sumundo sa kanila. Habang naglalagay ito ng bagahe sa likuran ng van, hindi pa rin mapawi ang ngiti sa labi ni Milky. Abay sakay na. Baka sa kakatitig mo dyan, maiwan ka Milky. Doon lamang napukaw ang babae. Kumaripas ito papasok, mas piniling sa front seat maupo. Mukhang tinamaan ng babaitang kaibigan niya. Ako po si Renz. Ako po ang pinadala ng hotel para sunduin po kayo. Kung okay na po aalis na tayo. Anito bago sumampa sa sasakyan. Oo, okay na talaga tayo. Parang gusto niyang sampalin si Milky. Kulang na lang kasi maglaway ito sa kakatitig sa lalaki. Napakaharot. Minuto lamang ang itinagal ng biyahe. Medyo matagal nga lang sa inaasahan niya dahil sa traffic na alam niyang sakit talaga ng bawat kalsada dito sa Manila. Yung sapatos, Marcus, madudumihan ng kama anak, hubarin mo. I told you so, kuya. You are so bingi naman kasi. Dugtong ni Macy. Mommy, oh. Shh, stop it you two. Magpahinga na muna kayo, magpapadeliver ako ng... We are not pagod, mommy. Pwede po ba na sa McDo na lang tayo mag-lunch? Ayoko dito sa hotel. Parang ang sad po. Mukhang inuutakan na naman siya ng bunso niya. Mamaya niyan magdadrama na kesyo hindi na sunod hindi na mahal. Makaampun lang daw. Okay, but first, pagpahingahin niyo muna ako. Then sasabihin natin kay Tita Milky na lalabas na lang tayo for lunch. Sabay na tumango ang dalawa. Abay ngayon lamang nagkasundo. Himala. Nasa kabilang room lamang si Milky habang sila ay nasa iisang silid. Libre naman daw lahat pati foods nila. Pero dahil sa mga bata, heto at mukhang no choice kundi ang lumabas. Nakita niyang may fast food sa tapat ng hotel kanina. Malapit lang naman at ilang hakbang lang, kaya pumayag na siya para walang away. Mommy, can I go out? Titignan ko lang po yung room ni Tita Ninang. Paalam ni Missy. Okay, pero wag kayong lalayo.
Diyan lang yung room ni tita ninang nyo, 345 lang. Kaya wag kayong pupunta sa kung saan, naiintindihan nyo? Yes, mommy. Hinila ni Macy ang kuya nito. Wait lang, Macy. Let's go na, kuya. Don't so OA ka dyan. Uuwi na tayo after 2 days, sabi ni mommy. Kaya kailangan nating sulitin. Kung matalino si Marcus, mukhang sumobra si Macy. Kakaiba kasi itong mag-isip. Sinundan pa niya ng tingin ng dalawa hanggang sa sumara ang pintuan. Faster, kuya. You are so bagal na. Ow! Oh, sorry, sir. Sorry po. Agarang lumapit si Marcus nang tumilapon si Macy nang may mabangga itong malaking tao. Hinila nito ang kapatid patayo. It's okay. Next time, be careful. Ang baritonong tinig nito na nagpatulala kay Macy habang pinagmamasdan nito ang mukha ng lalaki. Tsaka naman ito bumaling kay Marcus. Look at him, kuya. Kamukha mo siya. Stop it, Macy. But kuya, I told you we're not. Fine, pero sabing tumahimik ka. Gusto mo bang hindi na tayo palabasin ni mommy? Minsan iyang bibig mo hindi mapigilan. Lagi mo na lang kasing sinasabi kung sana kasama natin si daddy. Wala nga siya, di ba? Wala na siya. Sinabi na nga ni mommy, di ba? May iba ng family si daddy. Accept it or not, yun ang totoo. But I want to see and hug daddy. Kahit ba may family na siya, hindi niya na tayo pwedeng puntahan o kaya... Stop it, I said! Napatingin si Avery sa kakabukas na pinto. Narinig pa niya ang bulyaw ni Marcus bago pumasok ang mga ito. Tumakbo si Macy sa kanya tumihikbi. Nagtataka niyang tinignan ng panganay. What happened? Nothing, mommy. Gusto niya po kasing lumabas doon sa lobby. Sabi ko po, wag po. I hate you, kuya. Hinagod agad ni Avery ang buhok nito nang sumubsob sa kanyang mga hita. Shh, tama na anak. Bakit hindi na po pwedeng makita natin si daddy, mommy, kahit pa may family na siya? Pwede po ba yun? I told you he will not going back to us. He don't even love us. So stop dreaming, Macy. Sa lakas ng bulyaw ni Marcus, alam niyang galit ito. That's enough, Marcus. What happened? Bakit ba kayo nag-aaway na dalawa? Siya po kasi, mommy. Ipinipilit niya na si daddy yung nakasalubong namin na kahit hindi naman. She hugged that stranger. Hindi nga namin kakilala. Sinabi ko na umalis na kami tapos umiyak po siya. Hindi ko naman inaano. I just want to protect her tapos siya pa ang nagagalit. Sumikdo ang kanyang puso. What? Yes, mommy. Kahit sino naman dyan kay Missy magkahawig lang. Sasabihin niya ng daddy namin yun. Naiinis na naupo si Marcus sa kama sa kabilang bahagi. I'm sorry, mommy. I just want to have a daddy. Wala na siyang ibang nasabi kundi ang yakapin ito ng mahigpit. Hindi na rin siya nagsalita pa. Tama na ang yakap niyang iyon para ipakitang narito siya at hindi na kailangan ng kanyang mga anak ng isang ama. Alam niya na matatanggap pa rin ng dalawa ang lahat. Ito lang din niya sinabi na may ibang pamilya na ang daddy ng kambal. Si Marcus ay mabilis lang makaintindi. Si Macy lang ang hirap paliwanagan. Oo, alam niyang nangungulila ang dalawa sa ama. Pero ayaw niyang paasahin ang mga bata, lalo na at alam niya sa sariling wala ng pag-asa. Mas mabuting alam ng dalawa kaysa nagsisinungaling siya. Ganun rin naman yun dahil ikakasal na rin naman ito ayon sa kanyang tatay. Sorry na. Fine. Muling yumakap si Macy sa kanya matapos ang salitang yun. Maya-maya ay pumasok na si Milky sa kanilang kwarto at sabay na ding lumabas para mananghalian. Pero hindi pa rin naaalis sa kanya ang ideyang may kahawig si Marcus. Baka naman hindi gaanong kahawig. Kinakabahan siya, ngunit dahil sa nakikitang saya sa mukha ng kanyang mga anak, nahawa na rin siya at hindi na rin pinalaki ang usapan ng kambal niya kanina. Masaya silang kumain sa isang fast food sa tapat ng hotel na kanilang tinutuluyan. Bukas pa naman daw ang event kaya nakapagpahinga siya ng matagal. Habang pabalik sila sa hotel room, panay ang kanta ni Missy. Magaling kasi itong kumanta na lagi nitong ginagawa sa bahay nila sa tuwing wala itong pasok. Ang cute ng baby girl. Mukhang kakambal niya yung baby boy. Ang cute nila. Sa labi pa lang, maiilan ang napapalingon, lalo na at walang humpay sa pagngiti si Missy. Kakaway pa akong minsan. Kaya tatalikod na nakangiti ang makakasalubong nila. Di ba siya si Mrs. Starlight?
Nagulat siya nang may makasalubong na dalawang dalaga. Ngumiti siya ng pagak. Miss, kayo po ba si Mrs. Starlight? Hindi sana ang isasagot niya. Ngunit nakapaglabas agad ng aklat ang babae at kinumpirma mula doon na siya nga ang tinutukoy nito. Oh my God! Miss Starlight! My God! Miss, pwede po bang magpa-picture? Sign my books na rin po, please, miss. Nauna na ang tatlo habang siya naipit na sa nagkumpul-kumpul na mga tao. Sumigaw-sigaw pa kasi ang babae. Miss, pwede ko po bang malaman si Mr. Rong? Siya po ba yung daddy ng mga kambal nyo? Miss, ang ganda-ganda nyo po pala sa personal. Thank you. Nahihiya niyang tugon sa mga ito. Mabuti na lang at may dalawang guard na lumapit at tinulungan siyang makaalis doon. Parang hindi na safe ang face mask na suot niya dahil nakilala pa rin siya. Miss, sana magkabalikan kayo ni Mr. Rong para po may happy ending. Napakaganda po ng story niyo, Miss Starlight. Naririnig pa rin niya ang hiyawan habang papalayo na. Pagsakay ng lift ay doon lamang siya nakahinga ng maluwag. Mukhang hindi yata siya magtatagal dito ng 2 araw pa. Lalo na at marami palang nakakakilala sa kanya kahit sa hotel na ito. Mr. Rong, si Dawson yun at wala nang happy ending ang kanilang story. Thank you so much po, Miss Starlight. Napakaganda niyo po talaga. Ngumiti si Ivory matapos iyong marinig mula sa isa sa mga nagpa-book signing. Kasama niya sa event ang mga sikat ding writer sa Manila. Nakausap na nga rin niya at masaya talaga siyang makilala ang mga kagaya din niyang writer. 2 oras ang nilaang oras para sa book signing at habang nasa event siya, si Milky naman ang nagbabantay sa kanyang kambal. Iniwan niya kanina sa hotel at nagbili na wag nang lumabas. Nag-iingat lamang siya dahil sa nangyari kagabi. Kilala siya ng mga tao. Hindi naman lahat pero sa tuwing may makakasalubong siya, may tumitigil talaga para magtanong kung siya nga ba si Starlight. Habang palabas ng mall, nag-cap na siya at nag-face mask. Kailangan niya yun upang iiwas ang sarili sa mga taong nagpapapicture at nagpapapirma. Lalo na at alam niya na oras na i-post ang photo ay may posibilidad na makita siya ng kung sino nakakilala siya o ang malala ni Dawson. May naalala si Ivory, kaya imbis palabas, bumalik siya ng 2nd floor ng mall. Wala nga palang sack si Marcus na pamalit. Bibili muna siya bago bumalik ng hotel. Pero habang nasa escalator ay kapansin-pansin ng mga tao sa labi sa gusali. Ngayon lang niya napansin na may ibang events pa palang isinasagawa rito bukod sa event na dinaluhan niya. Miss Bulilit Talent Show ang nakalagay sa malaking banner na nakadikit sa pader ng mall. Maraming mga audience at mukhang nagsisimula na ang palabas. Napangiti si Ivory. Kung narito lang at wala siguro silang pinagtatago ang tao, baka isinalin niya na si Missy. Wala talagang hiya yun pagdating sa mga ganitong patimpalak, lalo na't magaling kumanta ang bunso niya. Habang paakyat, hindi mapawi ang ngiti sa labi niya nang tawagin ng unang contestant. Mukhang isang sikat na vitamins ang sponsor ng talent show na yun. Pagdating ng 2nd floor, ay kidiwear agad ang pinuntahan niya. Naghanap na rin ng 2 pares na t-shirt dahil ilang piraso lang kasi ang nadala niya. Pumili rin si Ivory ng para kay Missy dahil siguradong magmamaktol yun oras na nalaman nitong ang kuya lang ang binilhan niya. Kakaiba talaga ang ugali ng bunso niyang yun. Napadaan si Ivory sa infant section at ngumiti pa ang babae habang pinagmamasdan ng mga magagandang baru-baruan. Naalala niya ang kambal na noon ay hirap na hirap pa siyang pagsabaying padidehin. Pero ngayon, nagbabangin at lagi na lang nag-aasaran. Violet, look at this, iha, bagay na bagay ito sa apo ko. Otomatikong kinabahan si Ivory nang marinig ang pamilyar na tinig na iyon. Kahit kailan, hinding-hindi niya makakalimutan ang boses ng biyenan niyang mata pobre. Oo nga mami, ang cute nito. Sigurado magugustuhan ito ni Dawson. Malambing na sagot ng babae. Nang pasadahan niya ay halata ang malaking sinapupunan. Of course, para iyan sa magiging baby ninyo. Ngumiti ang babae sabay himas ng sinapupunan. Tila kumirot bigla ang puso niya. Siguro nga tama ang tatay niyang ikakasal na si Dawson dahil buntis na ang babae nito. Maganda ang babae at halata sa kilos at pananamit na mayaman. Kaya siguro suportado ng biyanan niyang hilaw dahil mayaman. Hindi pa rin nagbago ang babaeng ito. Mata pobre pa rin gaya ng dati. At ang kilay ay iyon pa rin. Animoy istriktong principal kung tumitig. Ma'am, si Dawson, natawagan niyo na ba? Oo iha, parating na yun.
Agad siyang tumalikod nang madako ang mata ng mga ito sa kanya. Kinabahan siya bigla dahil sa narinig. Kung parating na, ibig sabihin, kailangan na niyang umalis. Inayos niya ang puting cap at face mask. She need to go bago pa dumating ang kanyang ex-husband. Give her a round of applause. Our last contestant, Miss Bulilit contestant number 5, Macy Abigail Salvacion. Ngunit pababa na si Ivory ng hagdan nang siya'y matigilan. Animoy nabato sa kinatatayuan si Ivory nang marinig ang pangalan ng bunso niyang anak. Dali-daling bumaba si Ivory sa kinaroroonan. Mabilis na tinungo ang lugar kung saan kasalukuyang ginaganap ang programa. Pagdating niya sa unahan, talagang namilog ang mga mata ni Ivory nang makita ang kanyang bunsong anak na nasa itaas ng entablado. Nakadress ito ng pink at naka-headband ng pink Hello Kitty. Boots na puti ang suot nito na may Hello Kitty din ang gilid. Hawak nito ang microphone. Halos lumabas sa dibdib ng babae ang puso niya nang magsimulang kumanta ang anak niya. Hinanap niya si Milky at saglit lang na inilibot ang tingin. Nahagipagad niya ang babaeng panay pa ang cheer nito kasama si Marcus na mukhang wala sa mood. Panay pahila sa kamay ng tita Ninang. Go Missy! Kayang-kaya mo yan inaanak! Milky! Tila ba naubusan ito ng dugo dahil sa pamumutla. Namilog rin ang mga mata. Ngumiti ito ng pilit habang nakatitig sa kanya. Mars, nandyan ka na pala. Anong Mars? Bakit mo dinala dito ang mga bata? Isinali mo pa sa contest si Missy Milky. My God! Inis niyang usal. Naramdaman niya ang pagkapit ng kamay sa kanyang pulsuhan. Nang lingunin ay si Marcus. Mommy, stop blaming Tita Ninang. Ako ang nagsabi na pumunta kami dito. Mahinang usal ng anak niyang lalaki. Kasi naman gusto daw nilang mag-ikot sa mall. Kaso si Missy ma'am nakita niya na may contest. Nagpumilit na sumali. Mamaya na anak, kailangan nating mapababa si Missy sa stage. Nagulat ang bata. Pero bakit po mami? Look at her po, kumakanta po siya. That's not the point. Kailangan na nating umalis. Ibinigay niya si Marcus kay Milky at lumapit agad sa gilid ng entablado. Kailangan niya makuha agad ang bata roon. Missy, pero hindi siya nito naririnig. Umiindayog ang bewang nito at feel na feel ang beat ng musikang kinakanta. Ma'am, saglit lang po, hindi pa po. Paakyat na siya ng hagdan nang pigilan siya ng MC. She's my daughter at hindi... Ma'am, saglit lang po. Ang galing po ng anak ninyo. Baka mapili po siya bilang Bulilit champion. Marami po ang matatanggap niya. May mga... Bigla niya itong tinitigan ng masama. Wala akong pakailam. Madiin niyang bigkas. Napalunok ang babaeng Missy lalo na at kitang-kita ang galit sa mukha ni Ivory. Ngunit natigil si Ivory nang makita ang confidence sa bata habang sumasayaw at umiindayog ito ng sabay. Kaya hinayaan na lang niya. Kahit na sobrang kaba ang nararamdaman ng mga oras na iyon. Super galing ni baby. Ang cute-cute pa. Mukhang may winner na. Naririnig niyang hiyawan sa audience. Nang makita niyang palapit na si Macy sa kinaroroonan niya, binuhat niya ito at mabilis na bumaba ng stage na iyon. Did you see that, Mommy? I'm so galing, right, Mommy? Yes, you are. But we need to go, anak. But Mommy, hindi pa po tapos. I don't care. Pagbabay, hinila din niya maging si Marcus na hawak ni Milky sa palad. What happened po ba? Bakit tayo kailangang mag-run, Mommy? Is there a problem po? Tanong ni Marcus. Sasagot pa sana siya nang habulin sila ng staff ng contest na iyon. Ma'am, saglit lang po. What? Sandali lang po. Yung awarding ay nakahanda na. Kahit sandali po hintayin nyo na lang. Sayang ang prize ni baby. Sabay-sabay lumingon ng tatlong kasama niya. I'm sorry, nagmamadali kami. Why nga, Mami? Malakas na tanong ni Marcus. Bakit po hindi kami pwedeng lumabas ng hotel at bawal din kami dito? May pinagtataguan po ba kayo? Sino po? Stop that nonsense, Marcus, at please, lower your voice. Sa huli ay tugon niya. Ma'am, please, sandali lang po ito. Napatingin siya sa staff na babaeng humabol sa kanila. Muli na naman siyang tinignan ng tatlo. At naghihintay ang mga ito nang isasagot niya. Alam din ni Ivory na oras na tumanggi siya, katakot-takot na tanong muli kay Marcus ang maririnig niya. Okay, fine. We will stay for a little bit. Sumilay ang ngiti sa labi ni Missy, tsaka siya nito niyakap. Thank you, Mommy. Buntong hininga at kaba ang tanging naiwan sa kanya.
Hanggat tumatakas ka, mas mahihirapan ka, Avery. Kaya bakit hindi mo yakapin at hayaan ng tadhanang magpadaloy ng lahat? Bulong ni Milky. This is your fault, kaya wag mo kong idaan sa mga makata mong salita, Milky. Napaatras tuloy ito ng nakangisi. Habang paakyat ang third place na nanalo, ay wala namang humpay ang lingon ni Avery sa entrance ng mall. Hindi rin magkanda o gaga ang puso niya sa kaba na baka sa isang iglap, sumulpot na lang bigla ang ama ng mga anak niya. Hindi rin niya pwedeng sabihin sa mga batang tungkol dito dahil alam na alam ni Avery na oras na malaman ng dalawa, lalo na ni Missy, imbis na lumayo sila, paniguradong hahabulin ito ng anak niya. Naroon pa man ang sabik nito sa ama, lalo na nang sinabi niyang maiba na itong pamilya. Gusto daw makita ng bunso niya ang daddy ng mga ito upang itanong kung bakit iniwan sila at naghanap ito ng bagong pamilya. Kaya nga nagsisisi din talaga siya na sana sinabi na lang niya na patay na ito kaysa sa totoong nangyari. Kaya heto at siya rin ang nahihirapan, lalo na at alam niyang hindi yun malabong gawin ng mga bata. At ang champion sa Bulilit Talent Show ay... Napatingin si Avery sa ibabaw ng entablado nang muli na namang magsalita ang MC. Naroon si Macy sa itaas kasama ang 5 mga kalahok at 2 na lang ang hindi pa natatawag. Ang anak niya at katabi nitong babae na mukhang mas matanda kaysa kay Macy na 4 na taong gulang lamang. Hiyawan ng mga audience ang maririnig sa buong labi. Habang siya, hindi rin mapakali. Nananalangin na sana hindi agad dumating si Dawson. Tsaka na lang kapag wala na sila doon. Mommy, are you okay? Kumapit si Marcus sa palad niya tsaka ito nagtanong. Tangulang ang naisagot niya. Ilang segundo pa itong tumitig sa kanya bago ibinalik sa stage ang mga mata. Habang si Milky, kanina pa sumisigaw at mukhang wala itong kapaguran. Mukhang pagbalik nila ng hotel, ubos na ang boses nito. Bulilit contestant number 5. Animoy may kung anong concert ang nagaganap dahil sa lakas ng sigawan ng mga manonood. Lumingon siya sa unahan. Miss Bulilit Macy Abigail Salvacion. Tila naging slow motion ang nangyari sa sandaling yun dahil saktong binanggit na MC ang pangalan ng anak niya. Nasulyapan naman ni Avery ang kakapasok lang na si Dawson sa entrance ng mall. Kulang na lamang kumawala sa dibdib niya ang puso dahil sa napakalakas na pagkabog nun. Mas kumisig ito, halatang masaya na sa buhay dahil sa maaliwalas na aura ng mukha nito. Hindi niya pa rin nakakalimutan ang hugis ng mukha ng taong minahal niya. Ngunit sinayang lamang nito. Muli niyang ibinalik sa stage ang mga mata niya. Kumakaway si Macy habang palapit sa sponsor na may hawak ng cash at kung ano-ano pa. Papalit-palit ang tingin niya. Paakit na sa escalator ang lalaki at tila wala itong alam kaya nakahinga siya ng maluwag. Napatingin siya kay Milky nang lumapit ito sa tabi ng stage at may ibinulong ang MC rito. May I call the proud mother, Miss Avery Salvacion? Para siyang natuod sa kinatatayuan dahil ang lalaki na sinusundan niya ng tanaw biglang napahinto at natigilan ito habang nakikinig sa tunog ng microphone. And for your information, si Miss Avery ang starlight na nagsulat ng The Regrets. Let's give her a round of applause. Animoy gusto na lang niyang magpalamon sa sahig ng mall dahil sa hiya at kaba na yumayanig sa buong katawan niya ngayon. Let's go! Wala nang ibang nagawa si Avery kundi ang buhatin si Missy tsaka ito ibinaba sa entablado. Humingi naman siya ng paumanhin bago tumalikod. Hindi na rin niya kailangan magpaliwanag sa mga taong naroon. Sa tulong ng mga gwardya, medyo nakausad sila. Nakikipagsiksikan pa sila para lamang makahakbang dahil maging sa mall, marami na din palang nakakakilala sa kanya. Sa exitway sila dumaan. Hawak niya si Marcus at buhat pa si Missy. Si Milky ang nagsilbing panangga upang mapabilis ang lakad nila. Total at kasalanan naman talaga nito kung bakit sila nalagay sa alanganing sitwasyon ngayon. Kung hindi ba naman kapiranggot ang utak, sasabihin nito na siya si Starlight gayong nagtatago nga siya sa face mask at sunglasses na suot. Tara na, wala na sila. Gustong gusto niya itong paulanan ng malulutong na mura. Ngunit hindi rin pwede, lalo na at hawak niya ang kambal. Nasa parking area na sila ng mga oras na yun at naghihintay na lamang na mag-stoplight upang makatawid sila sa kabilang kalye. Mula roon ay ilang metro lang at hotel na rin nila. Siguro kung hindi dahil kay Milky, hindi sila mapupunta sa alanganing sitwasyon. Hindi na talaga siya babalik dito sa Manila. Oras na malusutan niya ang lahat ng to.
ngunit patawid na sana sila nang marinig niya ang pangalan. Tinawag siya ng isang lalaki at alam na alam niya ang tinig ng lalaking yun. Hanggang ngayon, kabisado niya ang tinig ni Dawson. Kahit nakailang tawag na ituloy-tuloy lamang ang lakad nila ng mga bata. Kahit pa gustong tumigil ni Marcus dahil may tumatawag nga raw sa kanya. Hayaan mo na, ibang tao yung tinatawag niya. But ma'am, ikaw ang tinitignan niya. Kuya, di ba siya po yung stranger yesterday? Natigilan siya ngunit mabilis lang. Good morning ma'am. Hindi niya na napansin ng guard. Tuloy lamang sila patungo sa lobby ng hotel. Stop looking at him. Let's go. Awat niya sa kambal nang makitang nasa entrance na rin ng hotel si Dawson. Get in. But ma'am, I said in Marcus. Pero bago pa man siya nakasunod sa mga bata at kay Milky na hindi na naimik, ay nahuli agad ni Dawson ang pulsuhan niya. Sabay hila upang makalayo sila sa lift na nakabukas. Avery, wait. Saglit lang ang pagdampi ng kamay nito sa braso niya dahil hinila niya agad ang kamay mula rito, tsaka ito matapang na hinarap. Pinasadahan ni Dawson ang mga nasa likuran niya. Saglit itong natigilan. Nakita niya ang gulat sa mga mata nito. Muling lumipat sa kanya ang tingin nito. Ipaliwanag mo ang lahat ng to. Madiin nitong usal. Nanginginig ang tinig nito na animoy hirap magsalita. Muli nitong kinuha ang kanyang palad. Ngunit bago pa man ito nakuha, tinabig iyon ng anak niya. Gulat na gulat siya nang iharang ni Marcus ang katawan sa pagitan nila ni Dawson. Umatras ang lalaki ng bahagya. Stop hurting my mommy. Alam niyang matapang si Marcus, ngunit hindi niya alam na ganito ito katapang na handa siyang ipagtanggol. Hayang man, I'm not hurting your mommy. Pumantay ito kay Marcus. Hello stranger! Maging si Macy, lumapit na rin sa kuya nito. Hello sweetie, hindi man lang ito umatras. Look at him mommy, kamukha niya si Kuya Marcus. Sabi kay kuya kahapon, ayaw naman maniwala. Nagkita kayo anak? Yes, mami, kahapon sa labas ng room. Nilingon niya si Dawson. Nakikinig lang ito habang nakatitig sa dalawang bata. Halos hindi ito kumukurap. Let's go, Macy. Hinawakan ni Marcus ang kamay ng kapatid, tsaka ayun hinila. Ngunit bago pa man ito nakalayo kay Dawson, ikinagulat niya ng kabigin ito ng lalaki at sabay na niyakap ang dalawa. Hindi niya iyon napaghandaan lalo na nang makitang yumuyugyug ang balikat nito. Shh, stop crying, sir. We're not hurting you. Do you miss your children? Nakatitig lamang si Marcus kay Macy habang pinupunasan ito gamit ng palad ang luha ng daddy ng dalawa. Shh, everything will be okay. Right, Kuya Marcus? Doon na siya nilingon ni Marcus. Wala siyang nagawa kundi ang mapaluha sa hindi malamang dahilan. Stay away from him, Macy. Matatag na wika ng anak niyang si Marcus. Hinila nito ang kakambal nang akma itong lalapit kay Dawson. Nasa hotel room na rin sila dahil may iilan kasing nakikiisyoso kanina sa lobby. Milky, pakidala mo na sa silid mo ang dalawa. Aniya sa babaeng nagbi-video. Nang makita niya, itinago nito bigla ang cellphone. Tara na. Alam niyang maraming tanong si Marcus pero hindi ito nagsasalita. Mabuti na lang at walang nagtanong sa dalawa hanggang sa makalabas ang mga ito. Tsaka na niya ipaliliwanag ang lahat. Paglapat ng pinto, tumayo siya at lumayo sa couch. Tinungo ni Ivory ang bintanang salamin. Ano pang kailangan mo sa amin, Dawson? Matatag at puno ng galit na tanong niya rito. Di ba't magpapakasal ka na? Kaya ano pa't hinahabol mo pa kami? Walang pagbabago ang kanyang tinig. Puno iyon ng hinanakit at galit. Di ba dapat ako ang nagtatanong sa inyo? Bakit ka sumama sa ibang lalaki kung buntis ka na pala sa akin? Tumaas ang kanyang kilay. Sumama? Yun bang sabi ng mata pobre mong ina? Hanggang sa paglayo ko siniraan pa rin pala ako ng ina mo. Why? Hindi ba totoo? Kaya ako umalis dahil gusto mong magkaanak. Pero sa tingin ko ang mukha ng kambale mula sa akin, kaya kahit tingin pa lang alam kong akin ang mga batang yun. Iglap lamang ng tawirin niya ang pagitan nila ni Dawson at pinasadahan ito ng isang nakakabingi at malutong na sampal. Walang yaka pala eh. Kilala mo ko noon pa't hindi ako puta para sumama sa iba. Pero di bali na, bakit ko pa nga ba pag-aaksaya ng oras ang magpaliwanag sa'yo kung hindi na maibabalik ang dati? Madiin siya nitong tinitigan. Gusto kong malaman ng lahat, Ivory. Lahat-lahat para alam ko kung ano ang... Sana noon mo pa yan ginawa.
At sana bago ka nakipaglandian sa iba, sana ay naalala mo na may asawa kang nasasaktan. Sabay duro sa dibdib nito. Kung pwede lang dukutin ang puso nito at ipalamon rito, ginawa na niya. Kung pwede lang talaga. Saktong babawiin niya na nang habulutin iyon ni Dawson. Ano ba? Bitiwan mo nga ang kamay ko. Ngunit hindi ito nakinig. Kahit noon pa, Dawson, hindi na ako gusto ng mami mo. Tapos akala ko ikaw ang kakampi ko sa lahat. Pero isa ka rin palang ahas na nagbabalat kayo. Kaya bitiwan mo ko bago pa ako tumawag ng security. Do it. Yun ay kung maniniwala sila sa'yo. Nangaasar pa nitong Turan. Sa lakas ng pagkakahila niya sa kamay, kamuntik na siyang matumba. Buti na lang at naibalanse niya ang mga paan ng maayos. Sabihin mo sa akin ang lahat. Gusto kong malaman mula sa'yo kung bakit ka umalis. Para ano pa? Di ba nasabi na sa'yo lahat ng mami mo ang rason? Sinira niya na ako. Kung sa bagay, ano nga naman ang aasahan ko mula sa kanya? Walang kinalaman ng mami ko sa... Wala ba, Dawson? Wala ba? Bakit hindi mo siya tanungin kung sino ang may gawa ng pasako sa hita noon? Kung bakit may pasa ako noon sa braso? At kung bakit nabasag ang antique mo na vase mula sa Thailand? Natigilan ito. May kumatok sa pintuan. Siya na ang lumapit at nagbukas noon. Ivory, anong ginagawa mo rito ha? Di ba at... Nagulat maging siya pero hindi niya ipinahalata. Di ba't pinalayas mo na ako? Han, why are you here? At kasama mo pa ang babaeng to? Dawson, what's happening here? Sabi ng guard narito ka raw, kaya kami umakyat ni Violet rito. Pero ang makita ang pulubing kagaya ko na narito sa 5-star hotel? Come on, Soledad. Hindi naman siguro masamang mag-unwind once in a while, right? Walang yaka. Itinaas nito ang kamay upang sampalin siya nang hulihin iyon ni Dawson. Stop it, Mom. Umalis na kayo ni Violet. No, hindi kita iiwan sa higad na to. Tumigil ka na, Violet. At please, Mom, iuwi mo na siya dahil hindi ko kayo kailangan. Mom, may baby. Sumasakit ang tiyan ko. Honey, tulungan mo ko, please. Napahawak si Violet sa malaking tiyan. Hindi rin naman siya masama para tignan lang ito kaya inalalayan niya. Ngunit nang makahawak siya sa tiyan nito, tinabig iyon ni Violet. I don't need your help. Si Dawson ang kailangan ko, hindi ikaw. Napaayos siya ng tayo. Tila kakaiba kasi ang nasa tiyan nito. Hindi iyon matigas gaya ng kanya noon. Malambot iyon na tila unan. Nagkakamali lang ba siya or hindi pare-pareho ang pagbubuntis ng bawat babae? Mabuti na lang at umalis din ang mga taong yun. Nakahinga siya ng maayos kahit sandali lang. Pagbalik ng mga bata sa silid, nagsimula na si Ivory na magligpit ng mga gamit. Hindi na nila hihintay ng 2 araw bago bumalik sa Cebu. Kailangan na nilang umalis ngayon din mismo dahil kung mas patatagalin pa, baka sobra pa rito ang mangyari. Ayaw niyang kawawain ng ina ni Dawson ng kambal niya. Dahil siguradong hindi niya iyon pahihintulutan. Okay lamang na siya ang saktan, wag na wag lang ang mga anak niya. Tell us, Mommy, siya po ba yung daddy namin na may ibang family? Natigil ang pagtutupi niya ng mga gamit na isinisilid sa maleta nang magsalita si Marcus. Animoy malaking tao na habang nasa paanan niya. 4 na taon pa lamang ito, pero hanggang tiyan na niya, gayong 5'8" ang height niya. Siya nga po, Mami. Kuya, is that true? Lumapit maging si Missy. Tumingin din ito sa kanya, kagaya ng kuya nito. Mami, sabihin mo na, Ivory, dahil hindi tayo matatapos hanggang bukas hanggat hindi mo sinasabi ang lahat. Kasalanan mo tong lahat, Milky. Sana hindi ako nakinig sa'yo. Bulong niya na may nagagalit na mga mata. Umiwas ito ng tingin. Sinimulang ayusin ang mga damit sa kama upang ilayo ang tingin sa kanya. Umupo siya sa gilid ng kama. Lumapit ang 2. Oo, si Dawson Valdemore ang daddy ninyo. Nagtitigan ng 2. Did you hear it, kuya? Yun pala ang daddy natin. Sabi ko na sa'yo kahapon magkamukha kayo eh. Tayo, Missy, kamukha natin siya. Pagtatama ni Marcus. Pero hindi natin pwedeng makasama ang daddy ninyo mga anak. Kailangan na nating umalis dito ngayon. Pasensya na kayo. Pero ang ginagawa ko'y para sa inyo rin. Naluluha niyang usal dahil oras na malaman ng mami ni Dawson na may mga anak sila. May posibilidad na hindi nito akuin ang mga bata. Ayaw niyang mangyari yun. Isa pa'y may babae rin ito't buntis rin. At mukhang malapit na rin itong mga anak.
But why, Mommy? Can I hug him first po, Mommy? Sasabihin ko ako si Missy ang anak niya. Sasabihin ko, miss na namin siya ni Kuya at kung pwede, Mommy, puntahan niya kami sa Cebu kahit may family na si Daddy. I just want to have a daddy. Nothing else. Stop it, Missy. Hindi mo ba nakita? May wife siya at pregnant yung woman. Nilingon niya si Milky. Umiwas ito ng tingin. Naiinis siya pero hindi na kumibo. Talaga nga naman, bakit kailangan itong ipakita ang mga ganoong bagay sa dalawa? But kuya, hug lang naman. Tapos aalis na tayo, diba? Hindi na natin siya makikita forever. Hindi niya kinaya. Tumayo si Ivory at tumalikod patungo sa CR. Mula doon, tahimik siyang humagulgol. Pigil na pigil ang kanyang ingay. Ayaw niyang ipakitang mahina siya sa mga bata dahil alam niyang sa kanya lamang humuhugot ng lakas ang mga ito. Ilang minuto rin ang itinagal niya sa CR bago nagdesisyong lumabas. Siniguro ni Ivory na hindi mapapansin ng mga anak niya ang kanyang mga mata. Ngunit gano'n na lamang ang gulat niya nang mabungaran si Dawson na buhat-buhat si Missy at kitang-kita ang saya sa muka ng bunsong anak niya. Daddy, bakit po hindi nyo kami pinupuntahan sa Cebu? Kung may family po kayo, okay lang po sa amin yun. Pero sana, puntahan nyo po kami sa Cebu ha? Hinalikan nito sa noo si Missy. Nakangiti ng malapad habang nakatitig sa bata. Si Marcus ay nakatitig lang mula sa isang upuan. Sa Cebu pala kayo, sweetie. Sunod-sunod na tumango ang bata. Macy, wag mong sabihin sa kanya kung saan tayo nakatira. Tumingin si Dawson kay Marcus. Can I hug you, young man? Malumanin itong tanong sa bata. Nilingon siya ni Marcus bago tumayo. Paglapit ng panganay niya, mahigpit na yakap ang ipinagkaloob nito. I'm sorry. I didn't mean to hurt you like this. I'm sorry. Namumula ang mga mata nitong tumingin sa kanya. Umiwas na siya lalo na at kagagaling lamang niya sa pag-iyak. Pwede ko ba kayong ilipat ng room? Mga bata ang tinatanong nito pero sa kanya nakatingin. Aalis na po kami, Daddy. Nang marinig iyon mula kay Missy, agad itong tumayo. Walang aalis, sweetie. Even your mom. Matatag nitong usal. Nilingon siya ng dalawang bata. Mga bata, pwede bang lumipat muna kayo ng room kay tita ninang ninyo? Kalalabas lang ni Milky. Mukhang lumabas nang pumasok si Dawson. Tumalima naman ang dalawa. Saktong sumara ang pinto nang batuhin niya ito ng lampshade. Hayop ka ba? Anong gusto mo? Ibabahay mo kami kasama ng kirida mo? Papatayin muna kita. Gulantang itong napaiwas. Who told you na ibinahay ko si Violet? May sarili siyang bahay at bata lang ang dahilan kaya kailangan ko siyang alagaan. Tumawa na lamang siya dahil sa tumatakbo sa kanyang isipan. May bata nga kaya? Stop it, Venice. Bago ko pumasok sa larong to, alam ko na kung paano malulusutan at tatapusin ng walang makakaalam. Ngunit ayon sa'yo, bumalik si Ivory, ang legal na asawa ni Dawson. Matapos isaayos ng kaibigan ni Violet ang umbok na pekis sa tiyan nito, naupo ang babae sa kama. Wala siyang magagawa lalo na't wala silang anak ng babaeng yun. Eh ako ha? Wala rin, Violet. Peki lang ang tiyan mo. Ouch! Reklamo nito sa huli nang sampalin ito ng mahina ni Violet. Think outside the box, Binis. Kapag buntis meaning, pakakasalan at nangako si Mami Soledad na makakasal kami. Alam mo naman ang matandang yun, sabik na sabik sa apo. Lalo na't nag-iisang anak lang si Dawson. Madali lang sa kanyang magpaanal dahil bilyonaryo si Dawson. At oras na naibigay ko ang anak na hangad niya. Huy, yun na ang Ivory na yan. Iiyak na yan at talagang wala na silang pag-asang magbalikan ni Dawson. Ngumisi ito na animoy nanalo. Napakamot na lang ng ulo ang kaibigan nito dahil maging si Venice naguguluhan na rin sa kaibigan. Simpleng specialist lamang si Violet noon nang makilala nito si Dawson dahil sa isang project na ipinatatayo ng lalaki. Siguro ay umay naman talaga rito ang panahon dahil napagkamalan pa itong girlfriend ng lalaki. Mas naging smooth ang daloy ng lahat nang magustuhan ito ng mami ng lalaki. Mas nanaig ang kagustuhan ni Violet nang malamang isa itong bilyonaryo. Kaya nga nagpatawag ng presko ng babae upang ipitin si Dawson at isipin ng lahat na ito ang girlfriend, lalo na't masyadong private ang lalaki sa personal nitong buhay. Kaya nga mas napadali ang lahat dahil sa pribadong tao si Dawson. At sa huli, nalaman ni Violet
na humihingi ng apo ang mami nito. Kaya gumawa kaagad siya ng paraan. Siyempre kapag tulog, wala ka nang alam lalo na paglasing. Madali lang ang lahat kapag mabilis ang utak. And here it is, she is pregnant. Hay nako, ewan ko sa'yo. Paano kaya kapag nanganak ka na, anong ilalabas mo? Yang foam sa tiyan mong kinorting buntis. Umalis ka na nga. Pupunta kami ngayon ni mami sa klinik mo, Doc Venice, kaya bilisan mo na. Sumimangot ang babae. Wala talaga akong kasalanan oras na nahuli ka, Violet. Sasabihin kong ikaw ang may pakana ng lahat. Pati peking ultrasound at heartbeat. Baliw ka talaga. Fine, gawin mo kung mahuhuli nga ako. Tsaka tumawa ang babae. Lumabas si Venice na umiiling-iling dahil sa kalukuhan ng kaibigan. Sa kabilang banda, nalaman ni Ivory na ang hotel na kinaroroonan nila ay pagmamay-ari ni Dawson. Sa ilang taon, mas naging mayaman na pala ito. Pero kahit na pagmamay-ari pa nito ang mundo, hindi niya pwedeng isawalang bahala ang lahat ng nangyari sa kanila noon. Ano naman kung bilyonaryo? May kirida naman. Ngayon ay mga anak niya na ang naiipit sa sitwasyong to. Mas nahihirapan pa nga lalo at nakita ng dalawang ama. Gusto niya nang iuwi sa Cebu, pero ang kambal ayaw nang malayo sa ama. Ito talaga ang kinatatakutan niya. At nangyayari na nga. Lalo na't nakuha na rin Dawson ang loob ni Marcus. Kahit matapang ito, bata pa rin si Marcus at naghahanap din ng kalinga ng ama gaya ni Missy. Wow! It's so beautiful, Daddy! So big and so nice! Namimilog ang matang wika ni Missy pagbaba nila ng sasakyan. Wala na siyang ibang nagawa pa, lalo na at napakahina lang niya pagdating sa pakiusap lalo na ng mga bata. Dito po kami matutulog, Daddy, sa bahay mo? Ngumiti si Dawson matapos nitong buhatin si Missy at akayin si Marcus. This is our house. Masaya nitong usal. Huli na siyang nag-react para wala nang problema. Lalo at may mga batang nakikinig. Papasok na ang mag-aama sa main door ng malaking bahay. Nauna kasi sa kanya ang tatlo. Si Milky ay nagpaiwan na sa hotel. Lalo na at nasa VIP room ito pinalipat. Bahala na rin itong magpaliwanag sa boss nito. Total at kasalanan naman ito lahat ng nangyari. Ma'am, nandito na si... Natigilan siya't napahinturin maging sina Dawson nang tumambad mula sa kabubukas na pinto si Violet. What is happening? Kaninong mga anak yan? Bulahaw nito, halatang halata ang gulat at galit sa babae. Anong ginagawa mo rito, Violet? Who told you na pwede ka nang pumunta sa bahay na to? Ibinaba ni Dawson ng mga bata. Agad tumakbo ang dalawa sa kanya. Doon na siya napansin ni Violet at hindi maipinta ang mukha nito. Bakit po kayo nandyan? Let's get in. Maging si Soledad, napanganga din nang makita siya lalo na ang kambal niya. Ma'am, sinabi ko na sa inyo, hindi pwedeng pumunta si Violet dito. Is that your twins, Dawson? Napayakap ang dalawa sa hita niya nang titigan ni Soledad. Honey, what's going on? Bakit may mga bata kang dala? Ibabahay mo sila? How about me, Han? Hindi niya alam kung totoo ang reaksyon nito o nagkukunwari lang. Stop it, Violet. Tsaka nito iwinasiwas ang kamay na umabrisyete sa lalaki. Umalis na kayo, ma'am. Napukaw ang babae nang tawagin ito ng anak nito. Nakapagluto na si Manang kaya... No, we will stay here. Beside, lunchtime na rin naman, honey, kaya bakit hindi na lang sumabay ang mga yan sa atin? They are my family. Hindi niya alam kung matutuwa siya o magagalit sa pagtatanggol ni Dawson. Siguro ginagawa lang ito ng lalaki dahil nakikinig at nakikita ng mga bata. Oo nga, iho, at isa pa gusto kong makilala ang kambal. They look like you, Dawson. Napataas ang kilay niya na tila biglang bumait ang mata pobring ina ni Dawson. Tila may nakaing lason siguro. Aabrisyete sana si Violet nang umatras ang lalaki at inakay ang dalawang mga bata. Nakita niya ang inis sa mukha ng babae. Natawa na lang siya. Kapitan mo ang tiyan mo, Violet. Baka malaglag yan. Sayang naman. Animoy natuod ito sa kinatatayuan. Gayong binibiro lamang sana niya ito na mukhang tama nga ang kanyang hinala. Nakahanda na ang hapag ng madat na nila. Imbis siya ang mag-aasikaso sa kambal, nagpresenta na si Dawson. At kita niya talaga ang saya sa mukha ng mga bata. Samantalang hindi na maidrawing ang mukha ni Violet dahil sa galit. Kumain ka ng masusustansya, Violet, para sa magiging baby mo. Ani Soledad, mukhang nasa mood ito at hindi siya pinapalayas. Kanina pa din niya napapansin ang pagngiti-ngiti nito tuwing titingin sa kambal.
Anak namin ni Dawson, ma'am. Tumayo si Soledad. What's your name, baby? Napakaganda mo, mana ka sa daddy mo. Tsaka nito nilagyan ng chicken ang plato ni Missy. Ako po si Missy, Lola. Thank you po dito. Yes, sweetie, I am your Lola. Napakasarap namang pakinggan. Here, ubusin mo. Kamukha ka ng daddy mo nung bata siya. Malambing nitong wika kay Marcus. Ako po si Marcus, Lola. And I am Lola Soledad. Mukhang nag-iba ang ihip ng hangin. Mali ba siya nang iniisip? Baliktad yata ang nangyayari. Han, can I have lettuce please? Katabi ni Dawson ng dalawang magkabilaan. Katabi naman ni Violet si Missy. Nasa kabilang bahagi siya at nasa center table si Soledad. Here po, tita. Ngunit naunahan si Dawson ng bata. Inusod lang nito ang lagay ng gulay upang maabot ni Violet. Thanks. Tila napipilitang usal ng babae. Han, pakiabot naman ng soup. Nilingon niya si Missy dahil muli na naman itong ginalawang kamay. Sweetie, no. Si daddy na. Ngunit bago pa man niya natapos ang sasabihin, ay naiusod na Missy ang mangkok. Pero biglang napasigaw ang anak niya nang tumapo ng sabaw. Daddy! Tsaka ito nagwawala sa sobrang init. Missy! Missy Sweetie God! Dawson napaso siya! Kulang na lamang, liparin ni Dawson ang pintuan. Buhat-buhat si Missy na basa ang bestida dahil sa mismong katawan nito tumapo ng sabaw. Sumunod siya pero nilingon niya si Marcus. Sumama ka na, ako nang bahala kay Marcus. Nag-aalangan siya pero muli itong nagsalita. Hindi ko ipapahamak ang apo ko, Avery. Doon lamang siya tumalikod para sundan ng mag-ama niya. Iyak ni Missy ang maririnig sa bahaging iyon ng pasilyo ng hospital. Nanginginig ang mga kamay niya habang nakahawak sa pintuan dahil hindi niya kayang lumapit sa awa sa anak niya. Si Dawson ang naroon na tumaalalay sa bata. Maya't maya kung pahiri ni Ivory ang luha dahil sa walang humpay na pagpatak nun. Mabuti na lamang at hindi masyadong malapad ang paso. Ngunit kahit nasa isang palad iyon, alam niyang sobrang sakit. Habang ginagamot ay hindi matigil ang pag-iyak nito. Sino bang hindi iiyak? Maliit na paso nga masakit na. Isang palad pa kaya ng anak niya? She will be fine in no time, Mr. Valdemore. Huhupa na rin ang pananakit niyan maya-maya dahil sa gamot na inilagay ko. Humihikbi pa rin si Missy at hindi ito mapakali. Gustong buhatin ni Dawson ngunit hindi maaari dahil meron ding paso sa tiyan nito. Hindi rin pwedeng magdamit muna. Hindi pa daw natutuyo ang gamot. Paglabas ng doktor at isang nurse, doon lang siya lumapit. Sariwang-sariwa ang paso. Namumula kasi yun. It's okay, sweetie. You'll be fine, baby, okay? Don't worry, Daddy's here. Ngayon lang niya napagtanto. Paano kung wala si Dawson? Sinong narito? Gayong matatakotin din siya sa mga ganitong bagay. Hindi niya alam ang sagot dahil unang beses pa lang nangyari ito sa anak niya. Sobra-sobra ang naging kaba niya kanina. Lalo pa at hindi tumigil sa pag-iyak si Missy. Napunit na nga rin ang balat sa paso nito dahil kinusot ng bata habang nasa sasakyan sila kanina. Patalikod ang ginawang pagbuhat ni Dawson para lamang makarga niya ang bata. Maraming resetang pinabibili. Ayos na iyon kesa naman ma-confine pa sila. Pumayag naman ng doktor na umuwi na sila sa bahay dahil hindi naman ganoon kalala ang paso. Salamat na lamang sa makapal na bestidang suot ni Missy at hindi nadamay ang hita nito dahil direktang natapon sa mismong tiyan nito ang sabaw. Sa tabi mo ko, Daddy. Nagkatinginan sila ni Dawson nang magsalita si Missy. Okay, sweetie. Pagpasok, pinatay agad nito ang aircon dahil walang damit ng bata. Baka kasi ubuhin. Tanging bimpo lang ang itinapal niya sa likod ni Missy para hindi ma-expose ang buong katawan ng bata. Bago umandar ang sasakyan, may kung anong binuksan si Dawson sa cellphone. Nang mapansin ni Ivory na CCTV footage, hinuklit agad ng babae ang hawak nito at pinakatitigang mabuti ang nangyayari kanina. Nakakonek pala sa cellphone nito ang CCTV ng bahay, kaya mabilis lang malaman ang mga nangyayari sa loob ng kabahayan. Nanlilisik ang mga mata ni Ivory nang ma-zoom ang isang bahagi ng video. Hindi man klaro pero halata na tinabig ni Violet ang mangkok na may lamang sabaw. Gusto niyang magmura pero naisip niya si Missy. Talagang mahabang pagtitimpi para hindi siya mapasigaw sa galit. Kulang na lang din ay utusan niya si Dawson na paliparin ang sasakyan upang kalbuhin ang hayop na babae na yun. Walang sino man ang pwedeng manakit sa anak niya. Kahit siya hindi niya pinitikman lang ang mga anak niya.
Tapos ang hayop na Violet, gagawin iyon na parang simple lang na manakit ng batang walang muwang. Dumaan sila sa Mercury bago umuwi. Nakatulog na rin si Macy dahil siguro sa sobrang pag-iyak. Honey, pinatigil ni Dawson gamit ng pagsenya si Violet nang sumalubong ito sa pintuan. Hinintay pa niyang makaakyat ang mag-ama. Masyado kasing makulit. Aray! Ang buhok ko, Avery! Bigla-bigla na lamang niyang hinila ang buhok ng babae at sapilitan itong idinala sa labas upang hindi marinig ng mga batang iyak ng babae. Walang yaka! Iwinasiwas niya ito at tumilapon si Violet sa puno ng halaman. Aray! Pero bago pa man ito nakatapos sa pagsasalita, hinila muli ito ni Avery at muling iwinasiwas ang buhok. Sigaw at iyak ni Violet ang namayani sa hardin. Mommy, help! Dawson! Pagmamakaawa nito, lumabas si Dawson maging ang mami nito. Violet! Sigaw pa ni Soledad. Diyan ka lang, huwag kang lalapit. Dapat lang napatayin ko ang hayop na to dahil sa ginawa niya sa anak ko. Ani mo'y tigre sa sobrang galit. Napaatras ang dalawa. Buntis siya, Ivory. Mami, may baby. Wala siyang ibang iniisip ngayon kundi ang igante sa haliparot na ito ang anak niya. Avery, tama na. Dawson, Sa lakas ng pagwasiwas ni Avery ay muli itong tumilapon. Sa pagkakataong yun, may kung anong lumuwa sa tiyan nito at biglang lumiit ang sinapupunan ng babae. Gumapang pa sana si Violet upang kunin iyon ng damputin niya. Violet, niloko mo kami? Nauutal na usal na Soledad rito. No, mami. Hindi totoo yan. Pero bago pa man ito nakapagpaliwanag, malakas na sampal mula kay Soledad ang natanggap ng babae. Lumayas ka rito. I said get out! Huwag kang magpapakita kung ayaw mong ipakulong kita, Violet. Maras itong itinulak ni Dawson. Please, Han, huwag mong gawin sa akin to. Itong tandaan mo. Huwag ko nang makikita ang pagmumukha mo. Oras na nakita pa kita sa kulungan ng bagsak mo. Bakit nga ba umabot si Avery sa paglayo sa asawang si Dawson? Bilang babae, masakit sa parte natin na makitang may ibang kausap at kadate ang taong mahal mo. Lalo pa at naibalita na si Violet ang girlfriend nito. Hindi kasi alam ng madla na may asawa na noon si Dawson. Bukod kasi sa ayaw nito ng ingay, ay mas gusto nito ang private na buhay. Bukod pa doon, nakakaranas din siya noon ng pananakit na hindi direkta. Ang ibig kong sabihin ay aksidente ngunit alam ni Avery na kagagawan lamang din ng ina ni Dawson. Pero dahil gusto ni Avery ng katahimikan, hindi ito nagsusumbong. Hanggang sa huli, nalaman nito ang dahilan. Bukod sa mahirap lang siya, ay ex-boyfriend din ng mami ni Dawson ang kanyang tatay. Na ayon sa ama niya, umiwas lamang ito dahil hindi ang ama niya ang nais ng pamilya ni Soledad na mapangasawa. Pinili lamang ng tatay niya ang katahimikan para sa sariling pamilya. Ayoko lang na pagpiestahan ka ng mga reporter. Ayoko masaktan ka kaya hindi ko sinabi na may asawa na ako. Gusto kitang protektahan sa mga taong gusto ng magandang scoop para sa balita nila. At alam ko na oras sinabi ko, aalamin nila kung sino ka at marami na silang sasabihin laban sa'yo. Tahimik lamang si Avery habang nakikinig kay Dawson. Kakatulog lang ng mga bata. Nagkaroon sila ng pagkakataong mag-usap ng masinsinan. Lalo na at ayaw na nito na bumalik sila ng Cebu. At kung iniisip mo si Violet, I'm sorry. Hindi ko rin alam kung bakit nagkaganon dahil may ginagamit naman ako sa… Ouch! Reklamo nito nang dagukan niya sa ulo. What's that for? Itatanong mo pa? Hindi ka na makapagpigil, no? Napakamot ito ng ulo't hindi na sumabat dahil talagang babanatan ni Avery oras na sumagot pa. Nalaman ko na sinasaktan ka ni Mommy. Kaya ako nagpagawa ng bahay, kahit na may bahay na sana tayo. Ibinigay ko yun kay Mommy. Ilang ulit na rin siyang humingi ng tawad. Sabi ko na mapapatawad ko lang siya kapag nakita kita at naibalik rito. Salamat na lang sa aklat mo. Nalaman ko rin ang tungkol sa kambal dahil sa isinulat mo. At mukhang ako nga si Mr. Wrong. Ngumiti ito ng pilit. Please, give me one last chance, wife. Hindi ko nasasayangin yun. Gusto kong mabuo tayo at magkasama pati ang mga bata. Saglit siyang nag-isip. Siguro naman ay may dahilan naman para magbigay siya ng isa pang pagkakataon. Pero sa pagkakataong ito, wala nang sisingit na masama ang ugali. Silence means yes. Nilingon ito ni Avery. Siguraduhin mong tanggap na ako ng mami mo, ah.
Tumawa ito. Paano nga ba? Gayong nasa silid ito ng mga bata na tulog. Gusto daw makatabi ang mga apo. Alam niyang nagbago na sa solidad dahil sa ipinapakita nito sa kanya at sa mga bata. Sana nga ay magtuloy-tuloy na. Ang tatay niya ay magbabakasyon na lang daw kung kailan nito naisin. Lalo't ayaw daw nitong makita ang mami ni Dawson. Pati na rin si Dawson at baka daw masapak niya ito. Pasasaan ba at maiintindihan din siya ng kanyang tatay. Miss Starlight, si Sir Dawson Valdemore po pala ang Mr. Wrong nyo? Nagulat pa nang hawakan nito ang kanyang palad. Yes, but now I am Mr. Right. Nagtawanan ng mga reporter nang magpatawag ng presko ng kanyang asawa. Hindi na rin ito nagtago para wala na daw siyang duda rito. Oh my, may happy ending na po pala. May book 2 po ba ang story ninyo? Mukhang meron dahil sa nangyaring to. Titignan natin. Wow, aabangan ko po yan. Kilig na kilig ang mga ito. Pero nang siilin siya ng halik, ay kanya-kanyang kislap ng mga hawakan na kamera na may kasama pang tili. Mukhang ngayon niya na masasabi na naging masama man ang simula nila, may maganda namang wakas. Lalo pa at naibigay niya ang daddy na noon pa hinihingi ng kambal niyang mga anak. Tungkol kay Violet, wala na silang balita. Siguro'y natakot sa sinabi ni Dawson. Daddy, let's go! Wait lang. Shh, quiet mga anak, baka marinig tayo. Ano yun ha? Bakit ang dumi-dumi ng kusina, ang kalat-kalat pa? Daddy did. Sabay pagturo ng kambal sa ama. Okay, but before I clean, here, take a look wife. Madungis na mga damit pati mga muka dahil lang sa isang kapirasong cupcake. Sorry po, nagkalat kami. Anito, natatawa siyang naawa sa nakikitang muka ng mga anak. Why, ano ba kasing okasyon? Tinitigan niya ang tatlo. Wala man lang sumasagot kaya kinuha na lang niya ang cupcake at kinagat. Sabay luwa ng may kung anong matigas na bagay siyang nakain. Yes, mommy, say yes ha. Mary, daddy, mommy, say yes ha. Say yes na mommy. Sigaw ng dalawa. Kaya nga imbis lumuhod si Dawson ay hindi na dahil naunahan na ng dalawa. Kinuha nito ang singsing. Walang no dito. Puro yes dapat. Natawa na lang siya tsaka tumango. Did you see that, twins? Mommy said yes to me. Tatawagan ko po si Lola Soledad. Sasabihin ko magwe-wedding na. Napatawa na lamang silang dalawa dahil kay Missy na tumatakbo para kunin ang cellphone ng daddy nito sa table sa kitchen. Mas excited pa ang dalawa kaysa sa kanya. Ganun siguro talaga, basta hangad ng mga anak niya ang magkaroon ng kompletong pamilya. I love you, wife. Me too, husband. Kumindat ito, tsaka siya hinila sa braso. Sandali, saan tayo pupunta? Sa itaas. Unahin na natin ang honeymoon. Tawa na lamang ang nagawa niya habang hinihila siya ni Dawson paakyat ng hagdanan.